Nandoon yung topic for the month sa lahat ng mga kanta natin. No? Sa pagbabalik ng Panginoon sa ating huling inawit, no? Yung joy ay talaga mag-uumapaw sa ating mga puso. No? Pagka mamimit mo na siya, no? Para bang this is it, no? Ito na yung pangako ng Panginoon. Ang buhay na walang hanggan at ang buhay na kapiling ng Panginoon. Sino po nagmimiti nun? Lahat tayo, di ba? Pinakamimiti natin. Kasi kung hindi natin mimitiin yun, tigilan natin to. Okay? Sa totoo lang po, that's our goal ng bawat Kristiyano, ma-meet natin ang Panginoon. Anyway, magandang gabi po ulit. So, magandang gabi sa inyong lahat, sa inyo pong pagpunta rito. Alam ko yung iba galing sa trabaho, no? Mga pagod ba? O hindi naman? Kasi medyo hindi na ganun kainit, no? Maganda na yung panahon, pero yun nga, uso din po yung sakit ngayon. Kaya mag-take kayo ng vitamins, mga kapatid. Kasi pag-change ng weather, talaga nagkakasakit po ang tao. So, pwede kayong magpa-vaccine kung gusto nyo. Okay? Yung iba, tapos na daw. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Katulad po ng ating topic for this month ay be alert. Jesus is coming. Diba? Alam natin lahat yan. Alam kong marami na kayo narinig patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. No? At hindi na ito bago sa inyo for past few weeks na lagi po nating naririnig. But, gaano kahalaga na tayo ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoon? Kasi waiting game to eh. Paano mo inaantay ang pagbabalik ng Panginoon? Ano ang ginagawa mo? Or something like, diba pag nag-aantay ka, minsan, yung pagkain sa microwave, 1.5 minutes lang, naiinip ka pa eh. Minsan, yung 30 seconds, tinatagal mo kasi parang ang tagal naman ito. Yung pag nag-aantay ka, even the few seconds lang, something like, we are always in a rush. Parang ganon, no? And how about waiting for the Lord? Paano po tayo nag-aantay sa Panginoon? So, ito po ating topic, being on guard, the importance of being ready or be watchful. Pwede po tayong tumayong lahat. Basahin po natin itong Matthew 24:42 and 44. Okay? Matthew 24, verse 42 and 44. Basahin po natin. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. And verse 44, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Okay? So tayo po manalangin. Diyos na buhay, Diyos na kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa gabing ito, sa inyo pong biyaya, sa inyo pong pangunguna at paggagabay. Tunay na ikay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, bago ang lahat ay humingi po kami ng paglilinis sa aming mga puso. Patuloy po kaming saliksikin ang puso namin, Panginoon. At alam po namin na marami kami mga naging pagkukulang o kung nakapagsalita kami na hindi maganda, Lord, merong mga karumihan sa mga puso ay linisin mo po kami, Panginoon, sa gabing ito. At malayang kumilos sa mahal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, naanyahan ka po namin ang iyong Espiritu na siya magbukas po namin puso ng isipan, Panginoon, Lord God, na kung paano ikaw mangungusap sa amin sa gabing ito. Tago mo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito pa aming dalangin. Amen, amen. Okay, so good, ano to? Hindi ko masabing good night, no? Good evening din po sa mga online na, natin, no? Na nanonood, no, ngayon. So, purihin ng Diyos at sa mga manonood pa bukas. So, sabi niya dito, watch, therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Inulit pa niya sa 44. Therefore, you also be ready. Diba sinabi niya, watch, therefore, magbantay ka. Unang sinabi, magbantay ka. Sumunod sa 44, maging handa ka. No? Therefore, you also be ready. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Alam ninyo na someone's predicted na rapture will take place yesterday, 23 and 24 September. Nabasa niyo yun? Actually, sino nakabasa? Diba lahat naman tayo, lahat na nakabasa, no? So, hindi ako gumagawa ng kwento, no? Totoo po yun. So, hindi ko alam kasi hinahanap ko kung sa mga pages kung sino yung nag-predict noon kasi nung una may pangalan pa or something like ang sabi pa niya 1 billion sure
na darating ang Diyos. That time, rapture will take place. It's either 23 or 24, on the night of 23 or on the night of 24. Anyway, hindi masama na damating ang Panginoon noong 23 and 24. Hindi dahil sinabi niya. Dahil anytime, kahit ngayon, pwedeng dumating ang Diyos. Kahit ngayon, pwedeng umihip ang trompeta at darating ang Diyos. Dahil hindi natin alam kung kailan siya darating. Hinahanap ko po yung nag-predict nito. Hindi ko po makita na. Sabi nga nung, may nabasa naman akong comment, baka daw na-rapture na. No, yung nag-predict niyo, baka siya lang yung na-rapture. Pero hindi natin siya kinukutya or something like that. Pero, for we all know na, kasi, marami na ang sumubok na nagsabing, 1990s yung sinabi ni Pastor Wilmore dito, we are one of the witness, the Korean church yun. I think it's 1993 or 1995. Christian na po ako noon. That time, active yung church namin sa mga overnight prayers. Naki-overnight prayer po kami noon. Paano kung dumating nga, sabi nung. Diba? Kasi medyo bata pa po yung church namin noon. Talagang, siguro at least 2 to 3 years pa lang yung church that time. Or 5 years pa lang. And tapos, yun nga, sinulat na, for it is written, no one knows the day or the hour. Pero bakit may mga ganun nagpe-predict na darating ngayon ng Diyos? You know, mga kapatid, as one of the speakers or exhorter ng Panginoon, ng Word of God, alam mo, one thing na tinuro po sa amin ng Diyos, o sa akin personally, saka sa ating pagbabasa rin, no? Lagi tayo nagbabasa, talagang kailangan mo mag-aral. Alam mo, marami kasing mga exhorters or something like speakers, mga pastors, na totoong ginagamit sila ng Diyos. Walang duda ron. But, make sure, kapag ang kanilang sinasabi ay nasa Biblia pa ba o hindi na. Kasi may mga preachers po, oo, ginagamit ka ng Diyos nung una, pero dahil sa fame, glory, dahil sa mapapuri ng tao, and dahil sa korupsyon ng puso ng tao, normal yan eh. Meron talaga. Makukurap at makukurap ka kung hahayaan mo ang puso mo mag-lead sa'yo, hindi ang Holy Spirit. Makukurap ka. Kaya kailangan mong magbantay. Ano mangyayari? Akala mo ginagamit ka pa ng Diyos. Pero nangyari, ginagamit nila ang Diyos para sila ang mapuri sa harapan. Babantayan po natin yan sa mga tumatayo dito sa harap. Babantayan po natin yan. Let's be on guard din sa mga nagsasalita po sa atin. Because nagkalat po ang false teachers lalo na sa social media. And anyway, pag nakita nyo pa ibang mga page, mga prophet ganito, di ba? Apostle ganito, di ba? Meron pang appointed son of God, di ba? May mga ganon. At maraming nakinig sa kanila. Bakit ganon? Di ba? Marami silang sabihin natin marami na bola. But we need to read the Bible. Ano ba yung totoong sinasabi ng Bible? For it is written, no one knows the day or the hour. Nabasa ko kahapon, noong isang araw, dahil parang alanganin, di ata magra-rapture ng 23 and 24 na September. May bago. Ewan ko kung nabasa nyo na to. October 28, 2028 naman daw. At nakapost doon yung program ng End Times. Andun yung 7 lamps, 7 churches, tribulation, millennium, nakapost doon. At binigyan niya ng computation yung date. Dahil sa Book of Daniel, may computation. Pero, yun nga eh. Kailan ba gumuho ang templo? It's about 70 AD. Diba? Bakit dinidelay ng Diyos? Diba? Malalaman natin ngayon yan. He will come like the time of Noah, sabi ng Panginoon. Matthew 24:37 to 38. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating, drinking, marrying, giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Ano po yung sabihin nito? That time, ang common interest ng tao ay kumain, uminom, mag-asawa, okay?
Walang masama sa kumakasik tayo, kumakain tayo, umiinom tayo. Hindi nga lang yung inom na nakakahilo, no, pagkatapos. Pero umiinom tayo, di ba? Umiinom tayong juice. Minsan nga, kahit bawal ang soft drinks. Pag kumain ka ng muton, magpapa-soft drinks ka. Di ba? Sa inyo, hindi pa bawal yon. Sa mga medyo, medyo boundary na, bawal na. Di ba? So, kailangan na mag-ingat. But, the common interest of life is only eating, drinking, marrying, and nothing at all. Wala na. Nakikita lang si Noah, may ginagawa ng ark. Kasi lang pakialam. Maring kinukutsa pa nga. Para saan yan? Di ba? Wala naman sinabing may nag-preach pa si Noah sa tao eh. Wala eh. Kasi sila lang ililigtas that time eh. Okay? It is a dangerous thing to get so absorbed in the pursuits of life that people forgot His Maker. Amen? Na laging abala na lang tayo. Alam mo, mapapalad tayo, sa totoo lang. Napakapalad natin dahil OFW tayo. Dumating tayo dito sa lugar na to nang wala tayong, o baring may kamag-anak ka, pero dumating tayo dito nang halos wala kang kakilala. Amen? Tama ba? Pero ngayon, meron tayong malaking pamilya. Tama? This family of God is our family here. Amen? So, mapalad tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi kung wala kayo, kung wala ang church, ewan ko, baka ngayong walang pasok, Huwebes, alam mo na, nasan tayo? Lalo na yung mga kalalakihan, di ba? Yung iba nga, kahit nagbabasketball, hilo-hilo pa sa umaga yun dahil magdamag na puyat eh, di ba? Di ba? Naabuso natin ating katawan. Yun yung mga ginagawa talaga ng tao. Yun yung ginagawa ng panahon ni Noah. At hanggang ngayon, yun ang ginagawa ng tao. Kaya nga, mapalad tayo sa panahon natin ngayon dahil meron ng church. Meron ng online platforms. Okay? Naging masyadong abala po ang tao sa mga sariling kapakanan. Nang dumating na yung baha, they are caught off guard. Wala na. Dumating na yung katapusan. He will come like a thief. Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame. Ano po ibig sabihin nito? Sabi ito, behold, manda kayo at ako'y darating na parang isang magnanakaw. Mapalad ang taong abutan ko ng suot ng kanyang kasuotan. Hindi siya hubad. Sabihin ay presentable sa harapan ng Panginoon. Hindi ka naked o hindi ka kahiya-hiya sa harap ng Diyos. Sapagkat sa pagdating ng panahon, yung mga ginawa nating lihim ay ibubunyag ng Panginoon. Marami tayong minsan mga pinakatatagong lihim sa bulsa ng ating talampakan para hindi makita ng ating kapitbahay o ng ating kasambahay. Pero pagdating ng Panginoon, talabas na lahat. Sinabi niya, mapalad ang isang taong who watches and keeps his garment. Na wala kang, kaharap ka sa Panginoon nang wala kang tinatago. Amen? He will come like a thief. No? Sa Matthew, Mark, and Luke, sinabi dito na kung alam mo bang darating ang magnanakaw? Diba? Of course, babantayan mo, no? But paano mo babantayan yung magnanakaw? Baka 3 araw ka na hindi natutulog. Hindi na dumating na ako, patay ka na. Wala kang tulog eh. Kababantay. Kaya nga, waiting game. Sino yung pinaka-patience, mapagpasensya? Sino yung pinaka-binigyan ng Panginoon ng wisdom? Siyang mananatili o matatagal sa pag-aantay sa pagdating ng Panginoon. Hindi ka maiinip. Sa totoo lang po, when you're in the Lord, yung puso nyo ay binigay nyo sa Diyos, hindi ka maiinip eh. Hindi ka maiinip sa pagdating ng Panginoon kasi marami tayong gagawin. Marami pang plano ang Panginoon. The sign of the fig tree. Luke 21:29-33.
Then he spoke to them a parable. Look at the fig tree and all the trees. When they are already budding, you see and know that for yourself that summer is now near. Pag tumutubo na o nagkakaroon na siya ng dahon. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. So may mga palatandaan. Assuredly, I say to you, this generation will be no means pass away till all things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will be no means pass away. In the same paragraph, sinabi po dito ng Panginoon, mawawala ang langit at ang lupa. Ito ay mapapalitan, madudurog or anything. Mawawala ito, pero yung kanyang salita ay mananatili. How true? Okay, na kailangan mong maniwala na may mga palatandaan na darating ang Panginoon. Amen? At dumarating na yung mga palatandaan. Sabi, hindi pa rin darating ang wakas. Sapagkat mayroong pang isang magaganap. Sa Luke 21, Luke ba yan? Luke nga yan, no? At sabi dito, when you see all these things, pag nakita mo yung mga palatandaan na yan, you can know His return is very near, right at the door. Andyan na. So, ano pang inaantay mo? Kasi, yun nga kapag usually ikaw ay nag-aantay, para bang something like, nakaupo ka, nakataas ang paa mo, kakain, iinom, hihiga. Kasi ayoko nang gumawa. Ayoko nang something like ganito. Kasi, dating na si Lord, para saan pa ang lahat ng to? Diba? Meron pa pong isang matinding magaganap bago pa dumating ang Panginoon. Dadating po ang suwail. Narinig na rin po natin ito, no? Handito na ang suwail sa sanlibutan. Subalit, kaya hindi siya makapanguna dahil nandito pa ang pumipigil sa kanya. Yun po yung banal na espiritu. Kaya hindi pa siya makapaghari sa mundo. Pero, all is set already. Okay? Naintindihan po natin yon. So, ano yung magaganap? Magkakaroon po ng matinding kapaghihatian. A great tribulation. Many Bible scholars believe rapture will take place before the tribulation. Totoo po yun. Marami talagang Bible scholars na nagpipreach nito dahil yun ang gusto natin. Sino bang ayaw ma-rapture bago dumating yung matinding kapighatian? Anyway, alam ko po na sa buhay natin dito sa mundo, meron na tayong kanya-kanyang tribulation. Amen? Loss of the loved ones, one of the tribulation yan. Malayo tayo sa pamilya. Anyway, kahit nandito yung pamilya mo, anak mo, asawa mo, malayo ka sa magulang, mga kapatid, meron kalungkutan pa din. Yung hirap sa trabaho, may mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. But this one is the great tribulation. It is clear that tribulation is real, and if ever we need to experience it, papadanas po sa atin ng Panginoon. We need to know what we should do pagdating po ng panahon na ito. Kasi, sa totoo lang, marami pong mga Kristiyano ngayon, sabi nga nila, a prayerless Christian is a powerless Christian. Amen? I would say na para bang something like we are in our comfort zone. Sa totoo lang, sa panahon natin dito at sa lugar natin, you are safe, no? Kahit na meron kayo naririnig na mga konting pagsabog, balita, but still we are safe. Still one of the safest country kung saan tayo naroroon. Amen? Pero, marami po mga Kristiyano na hindi katulad natin ang dinaranas. Punta ka sa Nigeria, punta ka sa mga somewhere in Africa, pinapatay ang mga Kristiyano. Hanggang ngayon, dumadaan sila sa mga matinding tribulations ng kanilang buhay. Kaya mapalad pa rin tayo. Hindi dahil sa mas mahal tayo ng Panginoon kaysa sa kanila. Dahil the test of faith ay pinaranas na sa kanila ng Panginoon ngayon. But if dumating po yung panahon na kailangan nating ma-experience yung great tribulation dahil hindi dumaan sa matinding pagsubok ang iyong pananampalataya dito. Minsan nga, nawala ka lang ng trabaho para bang, Lord,
Ayoko na eh. Bakit? Kalooban mo maghirap ako. Nagbibigay na ako sa'yo, nawawalan pa akong trabaho. Di ba? Sinisi mo pa ang Diyos eh. Gusto ka niyang subukin. Ano ba nasa puso mo? Tatagal ka ba kapag hindi ko sinagot ang panalangin mo? Gagawin mo pa rin ba yung dapat mong gawin kung hindi ko binigay ang nais mo? Amen? Maraming ganon, mga kapatid. Meron akong kilala, malapit pa sa akin. Nung nag-iwalay sila ng kanyang girlfriend, nawala na rin siya sa ministry. Ay, sa pag-attend ng Bible study. Actually, hindi pala siya nagmi-ministry. Pag-attend ng Bible study. Sabi niya, hindi sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Hindi po pwedeng mangyari na para bang didiktahan natin ng Diyos. Lord, bigay mo sa akin ito yung gagawin ko sa'yo. Lord, pagpalain mo ako, maglilingkod ako sa'yo. Hindi po ganon ang gusto mangyari ng Panginoon. At marami rin magtuturo sa atin na ganon ang gawin natin. Prosperity gospel. Sa totoo lang. When we give, we must not expect na in return. Sa totoo lang, when we give because God bless us. Amen? Binless tayo ng Panginoon, kaya tayo nakapagbibigay. It's the matter of what is inside of our hearts. Binibigay ko ba to? Dahil gusto ko may bumalik sa akin. Naging, para bang tumutulong ba ako na may camera? Ngayon, di ba? Dahil para dumami ang mga followers, bariya lang yung binigay mo, pero yung pagpapakitang tao, alam ng Diyos. Natin sa puso natin. While waiting for the Lord, it is a test of faith, mga kapatid. Sa bawat panahon, may nagkiklaim po na sila ang Diyos, sila ang Kristo. Pumunta ka rito. Claiming na alam nila kung kailan babalik ang Panginoon. These false prophets are using the scriptures to prove the accuracy of their predictions. Ginagamit nila ang salita ng Diyos para sabihin nilang accurate ang kanilang prediction. In spite the fact that Jesus clearly stated that nobody knows the time of His return, written in Matthew 46:36 to 44. Kaya, do not be deceived. We need to know what is written in the scriptures and obey what God tells us to do. In 2 Peter, you therefore, beloved, since you know this beforehand, sinabi na ng Diyos, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Darating ang panahon kasi na para bang, sa lahat ng magsasawa ka, para bang, Lord, mabait naman akong tao, merong nagkasakit na personality, kilalang personality, sabi niya, bakit sa akin nangyari to? Di mo ako nagkulang sa Panginoon. Narinig niyo ba yun? Yung testimony na yun? Di ba? Bakit nangyari sa akin to? Hindi ako nagkulang sa Diyos. Pero alam natin sa sarili natin na nagkukulang tayo sa Diyos. Kung magiging totoo ka lang sa sarili mo. Sapagkat walang nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Romans 3:23. Lahat tayo nagkulang. Subalit bakit ganun ang kanyang pananaw? Hindi niya alam ang Bible. We should pray na maintindihan ng tao, na maintindihan natin yung lalim ng ating pagkukulang sa Diyos para maabot tayo ng Diyos. Kaya yun lang naman ang kailangan eh. Sabihin lang natin sa Diyos, nagkulang tayo. At sabi nga sa verse nito, huwag kang magsawa. Beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. Na para bang i-guide ka ng taong na okay lang yan, sige, gawin mo lang yan. Sabi ni Peter, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in the grace, sa biyaya at kaalaman ng pagkakilala po sa ating Panginoon. Do not be deceived. Nandito na. Okay. Okay, so basahin ko rin po sa inyo yung verse 15 and 16 itong 2 Peter. Kasi ang ganda niya, hindi ko lang nilagay dito.
Ang haba na nung PowerPoint ko, baka sabihin niyo, abutin tayo na alas 10 eh. 2 Peter 15. Ano ba yan? 3:17. Okay? For it is better, verse 17, for it is better if it is the will of God, so suffer for doing good than for doing evil. Sabi niya, it is better if it is the will of God, kung kalooban ng Panginoon, to suffer from doing good than for doing evil. Kasi pwedeng ang iba, sasabihin nila, nagsasuffer ako. Pero nagsasuffer ka dahil sa sarili mong kagagawan. Amen? Pero kung gumagawa ka ng mabuti at nagsasuffer ka pa rin, it is much better kasi alam mong wala kang ginawang masama. Pero pinaparanas ng Diyos. Ma-persecute ka. Kasi si Lord man ay na-persecute. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, and He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Amen, mga kapatid? Malinaw po, no? People are suffering. Kasi po, sa mga maling desisyon, because of ungodly wisdom na ating pong mga ginagawa or mga sinusunod. Kaya, mas mabuti. Ulitin ko po sa inyo, it is better if it's the will of God to suffer of doing good than for doing evil. Amen? He wants us to be alert for the coming of the test of faith through tribulation. Sinabi ko na kanina, baka yung faith natin ay hindi talaga dumaraan sa matinding pagsubok ngayon. Maaring, hindi ko sinasabing hindi ka ma-rapture o hindi ako ma-rapture o mauuna ang rapture, mauuna ang tribulation. It's either of the two. The great tribulation will happen. It is the survival of the fittest, and the persecution in the end times is more severe. Talaga napakahirap at sabi nga ng paliwanag dito ay kahirapang walang pangalawa. Wala nang hihigit pa sa hirap na aabutin po natin sa great tribulation. Okay? It's either you deny or die for the sake of Christ. Kasi pagka dininay mo si Christ, of course, sa kanila ka na, for 7 years of period ng tribulation, makakain ka, makakabili ka, but 7 years lang yon. But if you deny Christ, gutan ka man ng ulo, pahirapan ka bunutin ng yung mga kuko, or torturein ka man nila, mamatay ka man, alam mo na makakapiling mo na ang Panginoon for eternity. So, saan ka dun? Baka ngayon pa nga lang no? Ngayon pa lang, dumadanas tayo ng mga pagsubok, parang gusto na nating sumuko. Paano pa pag dumating na yung panahon na to? Paano tayo tatagal? Pag dumating po ang panahon na to, let's say to the Lord, God is our refuge and strength. Remember this verse. Huwag po natin itong kakalimutan. Kasi that time, baka wala ng Bible. A very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Through its water roar, and be troubled. Remember the Lord's promise, and it will help us to stand in faith. Saan ba panghahawakan natin sa faith natin? Of course, the word of the Lord. Ang salita po ng Panginoon. Pag dumating ang matinding pagsubok sa buhay natin, even now, kahit ngayon may pagsubok ka. Sabi mo sa Lord, you are my refuge and my strength. Di ba kinanta natin kanina? A very present help in times of troubles. Therefore, we will not fear kahit na ang mundo pa ay mawala. Kaya kailangan nating hindi tayo pagdating ng Panginoon na hindi tayo parabang off guard. Kaya nga ang topic natin, no?
being on guard. Pag natin alam itong mga salita na to, we'll go with the flow. Alam mo, nilalarawan po ng para bang yung tatak daw na ganyan ay, alam mo yung nangyari ng COVID? No? Pag di ka nagpa-vaccine, di ka makakapagtrabaho. Sa inyo ba nangyari yun? Sa amin, hindi kami makapasok sa Qatar Airways pag hindi kami nagpa-vaccine. Kahit na 6 months, wala pang 6 months, nagkaroon ako ng COVID. So, meron akong, sa katawan ko, meron akong immunity mismo sa loob ng katawan. Kailangan ko magpa-vaccine kasi nga, that's the rules. No? Hindi ka na makapagtrabaho. Para bang, what if dumating yung ganon na, diba? Pag hindi ka nagpalagay ng chips, microchips, hindi na makapagtrabaho. Anong gagawin mo? Kaya kailangan natin maging aware, no? Sa mga hindi po aware, they will be caught off guard. Of course, hindi nila alam, nalinlang na po sila ng diablo. And what's next? Be faithful and a wise servant. Who then is faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season. Blessed is the servant whom his master, when he comes, will find so doing. Sinabi na naman po dito, no? Blessed is the servant whom his master, when he comes, pag pagbalik po ng kanyang master, ay matagpuan siya na ginagawa niya ang pinagagawa sa kanya. Kasi po, sa susunod na verse nito, when that servant, foolish servant, sinabi niya na, hindi pa darating ang Panginoon. Hindi pa darating ang master ko. Kasunod ng verse na to, hindi pa darating ang master ko. So, ginawa niya, inabuso niya yung kanyang co-servant kasi siya yung parang something na mayordomo or something like siya yung naglilid eh. As a servant, servant pa rin siya, but still, siya yung may mga mas mababa pang servant sa kanya, inabuso niya. Nangyayari na po ito ngayon. Sa totoo lang. Sa mga churches, nangyayari po ito. Kaya nga sabi, makikita natin kung ano yung puno sa pamagitan ng kanilang bunga. Kung ano kanilang mga ginagawa, malalaman natin kung totoo ba nasa Panginoon siya. Once nasabihin natin sa sarili natin na hindi pa darating ang Panginoon, or matatagalan pa ang Diyos, pwede ko pang gawin to, pwede ko pa akong ganito, at pag babalik na lang niya, pag andyan na yung, narinig ko na yung trumpet na malakas, saka na ako magsisisi sa Kanya. Pwede ba nating lokohin ng Diyos? Can we mock God? Of course, no. Hindi, di ba? Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. A foolish servant describes the parable of the wicked servant who wrongly assumes his master will be delayed, leading him to mistreat other servants and indulge in sinful behavior. Only for his master to return unexpectedly and judge him harshly. Of course, pagdating ng Panginoon, He will judge the world, ang mundo. We need the need for faithful readiness for Christ's return rather than complacency and wicked conduct. No? Para bang pag sinabi mong ikaw na Kristiyano, tayo na Kristiyano ay ilalagay natin sa ating puso, sa ating isipan na hindi pa babalik ang Diyos or something like, 'di ba? Just to feed my flesh, my lust, and to love the world. You are in a danger zone, mga kapatid. You are in a danger zone. Be aware. You need to pray. Lord, ano na nangyari sa akin? If there's a sin that driving me away from your presence, cleanse me. Linisin mo ako. Sabi ni David, search my heart, O Lord. Kung meron mang karumihan na meron na naririto ay linisin mo. Sabi ni King David sa Panginoon. Sa tuwing siya'y mananalangin, search my heart, O God. Okay? Revelations 2:10, do not fear of those things which you are about to suffer. Huwag kayong matakot. Ano man ang abutin ninyo. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Dumating man ang panahon na yon, ipakukulong tayo. Haharap tayo sa mga namumuno ng bansa.
Hatulang ka na hindi ka sumunod sa kanila. That you may be tested and you will have tribulations. 10 days. Ba't may 10 days? Ako, 10 days. But be faithful until death. And I will give you the crown of life. During difficult times, it is easy to give up and start living like an unsaved world. And believers during the tribulation period will face that temptation. During difficult times, ulitin ko po, it is easy to give up. Mas madaling sabihin mong, suko na ako. Okay, sige. Sa'yo na ako. Ayoko na nahirapan na ako Living like the unsaved world. Diba? Mas madali. Mas madaling, sa harap ng maraming tao, mas madaling sumama sa marami. Kasi kukutsain ka Diba? Parang to kung sinong matino or something like, kilala kita, alam ko yung ginagawa mo nung bata ka pa. Diba? Binabato sa atin yan ng mga tao. And if you are really a believer, during difficult age, you will not be tempted to yield to the world and the flesh. We need to survive that things, mga kapatid. 3 greatest enemies of Christians. Last Friday preaching po, ay sinabi ko ito. The world, the flesh, and the devil. Amen? So let's be aware to check our hearts every time na mahalaga na ba sa akin ang mundo, ang aking sariling para bang makuha ko yung aking hilig or something like that. Marami pong mga may asawa sa Pilipinas na dumating po dito sa abroad, pinata at dalaga. No? Kaya nga wag niyo kakalimutan, mga may asawa, wag niyo tatanggalin yung wedding ring ninyo. Ito po yung palatandaan natin na tayo ay tapat sa ating mga asawa. Yung relo ko nga kita nyo, sabi ko sa misis ko, tuwing nakikita ko, titingin ako ng oras. Nilagay ko yung picture niya dito. Tuwing makikita yung oras, nakikita kita. Sabi ko, at least, kung wala man kang picture sa cellphone ko, meron pala, pero hindi siya naka-profile kasi yung anak ko nandun. At least, tuwing oras, kasi minuto, titingin ka sa oras mo O nagpapaalala yan sa akin ka ako. No? Hindi dahil sa ikaw yung something like kundi laging pinapaalala na kaya ka nandito para sa pamilya mo. At hindi ito magiging dahilan para masira ang pamilya mo. Marami na po sumubok. Marami na ang gumawa. Marami na po ang kilala. Ang ratio is 10:2. 2 lang yung hindi nasira ang pamilya. Yung 8 nasira. Person po, yung bayaw ko, yung asawa niya nag-Canada. Sooner, nag-iwalay na sila. Pakahirap po. Hirap tanggapin sa totoo lang. Na nagsasuffer yung bayaw ko dahil nga na-enjoy niya yung buhay sa Canada Kumbaga para bang minahal niya yung mundo. Actually, patapos na tayo. Christians in this present age of comfort and affluence must face even greater danger. We today do not know when our Lord will return. It should be na tayo po ay nananatiling tapat at laging handa po sa kanyang pagbabalik. Every time sa buhay po natin. Paano tayo magiging tapat? Sabi nga, kahit hindi tayo maging tapat, ang Diyos ay tapat. Dumating man ang panahon na tayo ay tumalikod sa Diyos, ang Diyos ay tapat at nag-aantay lamang na tayo ay lumapit sa Kanya. Paano tayo magiging manatiling tapat? Meron po ako nilagay dito na because many Christians today enjoy freedom from persecution, tulad dito, wala tayong masyadong persecutions. Kasi hindi rin tayo nag-share Diba? When we shared, minsan nga nagpe-pray ka. May kakain kayo, of course, magpe-pray ka. Yung mga kasama mo, nagkukwentuhan Pero okay lang yun, tuloy mo lang yung prayer mo. Kasi pagpe-pray mo yung pagkain, biyaya ng Panginoon yun No? Many Christians today enjoy freedom from persecutions or even family oppositions. Marami po. Maraming persecuted Christians, kahit ng family nila. Before, nung naging Kristiyano ako, tatay ko, nauna po ako kasi sa tatay ko. Halos sabay kami ng nanay ko. Hindi ako pinapati ng tatay ko, ginugulpi kami kasi high school pa lang kami. Pero,
ang payo sa akin ng pastor, saka nung kaibigan ko na anak nung pastor, wag kang sasagot. Basta wag ka lang magdadabog. Gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. Mahalin mo yung tatay mo. Pakita mo sa kanya. Sooner, a-attend din siya. Alam mo, nung matinda yung tatay ko, naging driver pa siya ng pastor namin. O ginagamit pa niya yung sasakyan niya. Naging driver pa siya ng pastor. Kaya lang, dahil nga malalim pa yung kanyang sa sanlibutan, ma-attend siya, nagsasabong pa rin siya. Hanggang sa katagalan, sabi ko, huwag ka na magsabong. Nag-alaga na lang siya ng manok. Tumanda na siya eh. Tapos nung namatay siya, binenta ko po yung mga manok. Yung pera ako. Okay? There are others who suffer greatly for their faith. Sa totoo lang, then we must pray for them. And what the Lord said is an encouragement po sa lahat. Sabi ng Panginoon, meron po akong nilagay dito na 3Ds and 5G. Remember the 3Ds and 5G. Tandaan po natin to. Do not be deceived. We must know the truth. Kung ano po yung sa kanilang mga ginagawa. Hindi lamang po sa kanilang mga sinasabi. Okay? Sapagkat marami pong mga false prophets, maraming mga Word of God ang gagamitin nila sa inyo. Kaya nga may panibago na naman. October 28, 2028, darating daw ang rapture. Sa totoo lang, kahit bukas, pwede mangyari yun eh. Amen? Kahit bukas, kahit ngayon, pwede mangyari yun. Handa ba kayong iwan yung lahat ng iyong mga pinagpaguran sa pagdating ng rapture, mga kapatid? Amen? Handa ba kayong iwan lahat? Or meron pang something na nag-hold back sa inyo na, Lord, wag muna ngayon. Meron ba? Kung meron po na nag-hold back sa inyo, we should pray. Nothing will gonna hold you back sa pagbabalik ng Panginoon. Dapat wala. Do not be deceived. Do not be afraid and do not worry. Kasi kailangan po maganap ang lahat ng ito. Lahat ng paghihirap na sinabi ko kanina, kailangan niyang maganap para po sa dakilang plano ng Panginoon. And what is the 5G? 1, growing in grace. But grow in the grace and knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. 1, growing in grace, grounded in truth, guided by wisdom, guarding against sin, glorifying Christ. Okay, ito po yung una. Growing in grace. We must grow in grace. Lumago po tayo sa biyaya ng Panginoon. Grounded in truth. Ephesians 4:13. Till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the statures of the fullness of Christ. Hanggang dumating po sa punto ang Christ likeness ay makita sa atin, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrines. Hindi tayo dinadala ng alon sa dalampasigan na kung saan ang hangin ay naroroon tayo. Hindi tayo nakikinig sa sabi-sabi. Sinulat sa balat ng tinapa, pinaniniwalaan natin. Amen? Because by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, and that is Christ. Amen po? Hindi dapat tayo magpabola or something, magpaloko po sa mga matatamis na salita ng isang tagapagsalita sa harap. We need to check our hearts every time. Totoo ba ang sinasabi nito? Check your Bible. Be a Bereans, mga kapatid. Number 3, guided by wisdom. In 2 Corinthians 2:16, however, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age. Hindi po no wisdom ng mundo, nor the rulers of this age who are coming to nothing. We speak wisdom among those who are matured in Christ. Kailangan natin maintindihan, hindi na tayo bata. We need to be matured in Christ. And after maturity comes sa atin po, wisdom comes. Amen?
No maturity, of course, no wisdom. Still, isip bata pa rin tayo. Kristiyano tayo, pero isip bata tayo. We must be guided by wisdom. Guarding against sin. Ito ang pinakamatindi. Guarding against sin. Paano tayo mababantayan or something like mapoproteksyonan laban sa kasalanan? Ano ang kailangan nating itago sa ating puso? Psalm 119:11. Your word I have hidden in my heart. Ang salita mo ay nasa aking puso, tinago ko. That I might not sin against you. There's a balance, mga kapatid, sa mga boses na ating pinakikinggan. We should balance everything sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Your word I have hidden in my heart. Napakasarap nito, mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay nasa iyong mga puso. That I might not sin against you. And number 5, glorifying Christ. Do we all come to the unity of faith and knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the statures of the fullness of Christ. But, alam natin, to become the statures of the fullness of Christ, araw-araw, we are changed from glory to glory. Binabago tayo ng Diyos. Paano tayo binabago ng Diyos? We need to accept our kahinaan, ating mga pagkukulang. We need, meron check and balance between right and wrong sa word of the Lord. No? Nagpapalinis tayo sa Panginoon. Sapagkat kapag naliwanagan ka ng liwanag ng Panginoon Kristo, hindi mo makikita yung mga ginawa mo sa Diyos. Na, Lord, ito ginawa ko, ito yung ginawa ko. Kaya dapat na akong pumunta sa langit. Hindi po, makikita mo yung karumihan sapagkat siya ay napakalinis. Maliliwanagan ka ni Kristo at hihingi ka ng paglilinis sa Kanya until we reach the fullness of Christ. And for our concluding verse, mga kapatid, Revelations 22:12-13, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Amen? Alam natin, simula pa, John 1:1, the Word become flesh. Nagkataon tao. Mula pa ay nalalang ang mundo sa pamamagitan ng salita. Amen, mga kapatid? Sino ang ating paniniwalaan when you comes to the two roads, dalawang kalsada, hindi mo alam kung saan ka pupunta? Sino yung pagtatanungan? Merong isang buhay at merong isang patay. Nakaratay doon, isa nakatayong buhay. Kanino ka magtatanong? Sa patay? Sa buhay. Kasi marami na religion eh. Lahat ng mga leaders nila patay na. Amen? Sa buhay ka magtatanong, saan ang daan? Patungo sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na Diyos na ating pong sinasamba. When you hit the two roads of your lives, at hindi mo na alam kung saan ka pupunta, ano na nangyayari sa buhay mo? Saan ka pupulutin? Ask the Lord Jesus. Kasi nandun siya. Nakaupo sa kanan ng Ama. Nakabantay lang po sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa totoo lang, nasasabik ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Pero hindi pa niya ginagawa. Bakit? Dahil marami pa ang gusto niya ang maligtas. Amen? Marami pa tayong gagawin. Huwag tayo magantay sa Diyos na para bang wala nang tayong gagawin. Nakaupo na lang tayo at parang naiinip ako, Lord, kailan ka pa darating? Ang tagal. Di po tayo dapat mainip. Tandaan natin tong 3Ds and 5Gs. Do not be deceived. Don't be afraid. Don't worry. And grow in grace, grounded in truth, guided by wisdom, guard against sin, and glorifying Christ. That's our heart na matagpuan ng Diyos sa kanyang pagbabalik ay kino-glorify natin ang ating Panginoon. We are busy doing yung para sa kaharian ng langit. Amen? So tayo pong tumayo lahat at manalangin. Diyos na buhay, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa gabing ito, sa inyong biyaya, sa inyong mga salita. Lord, salamat po dahil tinuro mo kami kung paano po kami mag-aantay sa iyo na hindi po dapat kami mainip
or something like, gagawin muna namin ang aming mga gusto at saka na lang kami lalapit sa iyo kapag nandiyan ka na. Lord, alam po namin na hindi po namin kayo pwedeng lokohin. Alam mo kung ano nasa aming mga puso. Alam mo, nilalaman ng lahat ng ito, Panginoon Lord. Maraming kaabalahan na nagpapalayo sa amin sa inyong presensya, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pagme-meditate, sa pananalangin. Kaya tinurong po sa amin na dapat kami lagi magbantay, maghanda, at manalangin. Panginoon, always check our hearts, Panginoon Lord God, sa motive nito, Panginoon Lord God. Lord, cleanse us every day, Panginoon Lord God. Teach us your words, so maging liwanag namin ang iyong salita na aming lalakaran, Panginoon. Lord, so I'll be like David sa verse 6 ng Psalm 23. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. We want to be our personal verse sa inyo, Panginoon Lord God, na surely the goodness and mercy ay kasama namin sa araw-araw sa aming buhay, Panginoon Lord, sa aming paglakad, sa inyong katwiran, Panginoon, sa inyong biyaya, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Salamat po sa inyong iglesia na kami binilang mo, Panginoon Lord God, bilang kaisa. Salamat, Panginoon, sa inyong church na ito, Panginoon Lord God, na ginagamit mo para sa amin, Panginoon Lord God. Lord, bless all your pastors and your brethren, Panginoon Lord, mga inyong sons and daughters, Panginoon, your children, Panginoon Lord God. Bless this church, Panginoon, and also Alcor, Panginoon. Bless all the people, Panginoon, na umaasa sa inyong pagbabalik, Panginoon Lord. Lord, continue to matagpo mo po kami na we are on fire, Panginoon Lord God, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon Lord God. Hindi po magsawa sa paggawa, Panginoon, ng nararapat para habang hindi pa kayo bumabalik, Panginoon Lord God. Lord, continue, Panginoon, to guard our hearts, Panginoon Lord God. And to be courageous sons and daughters of God, Panginoon Lord God. Lord, thank you, Father, and every day, increase our faith, Panginoon Lord God. Na sa gayon, Panginoon, dumating man ang mga pagsubok, dumating man, Panginoon, mga trials sa aming mga buhay, sufferings, Panginoon Lord God, ay it is the faith in you na aming panghawakan, Panginoon Lord God, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Ama, pamindalangin. Amen and amen. Okay, tayo po yung makakaupo na. Okay, so dadako po tayo sa sino ako na? Okay. 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 Then, bigla kita nakita eh. Okay, so malinaw po, when it comes to communion, we need to be one in Christ. It is between union and communion. Without union, there's no communion. Amen? Kasi sa totoo lang, kahapon po, habang ako'y, actually, pagka kami po nag-aaral para po tumayo dito sa harap, it's about 3 to 5 days, ay binabasa po namin yung dapat basahin. But of course, araw-araw nagbabasa kami, but the topic na nakalagay dun sa dapat basahin ay 3 to 5 days po talaga ibinabasa kayo. But napunta po ako dun sa union ng isang mag-asawa sa verse sa I think 1 Peter 3, no? 1 Peter o 2 Peter 3? 1 Peter, no? Ang communion is like a union in Christ is like a husband and wife. No? Tinamaan nga ako doon sa aking binasa. Sa totoo lang, sometimes kasi naglolokohan kami ng misis ko na kung sino yung una magpe-pray or something like pagpe-pray mo siya or something like. Sabi po sa atin po mga mag-asawa, I know, kinorek po talaga ako ng Panginoon kahapon na hindi ko ginagawa ito na para bang parang supposed to be ay lagi dapat na meron kayong intimate time for each other, not to have a pleasure, but to pray for each other, to teach each other. Kasama yung mga bata pwede, pero dapat pala ay meron pa rin kayo mag-asawa to speak to each other. Sabihin nyo yung lalaman ng puso nyo at to grow. No? Para bang nag-share kayong dalawa lang. No? That's one of the intimate relationship na between husband and wife. And in between communion, na lagi natin ginagawa every Friday, at sa ibang lugar ay Sunday, ito rin po yon.
is between union with Christ. Kung hindi po tayo nakikipag-isa kay Kristo, baliwala po ito. Itong pagtanggap natin ng simbolo ng tinapay at ng dugo ng Panginoon. We must be one in Christ. No? Amen? Sapagkat, kung hindi ka kaisa ni Kristo, bakit? Paano mo nga alalahanin na siya'y namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan? Hindi mo alam yung depth of your sin. Hindi mo alam yung lalim. No? Dapat alam mo yung lalim ng kasalanan mo dahil namatay siya. Yung hirap na dinala niya ay para sa iyo at para sa akin. Alam mo yung lalim ng kanyang pagdurusa para lang magkaroon tayo, para lang magkaroon ka ng buhay. And that's what it means, the communion. Ng pag-ala-ala sa ginawa ng krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng buhay. At kaya mayroong church ngayon. Kasi kung wala yon at hindi siya nabuhay ng muli, tigil na natin to. Hindi po binuksan ng bato para lumabas si Kristo sa kanyang libingan. Actually, nagtanga ako dun, di ba? Pagdating ng alagad, babae, nakita niya bukas na yung bato na napakalaki. No? Na hindi kayang buksan ng isang tao kahit even ng 2 gwardiya. Pero paano nangyari yon? Ano po yung gustong sabihin ng Diyos sa kanyang mga disipulo? Diba? Nagpakita yung anghel. Binuksan niya yung bato, hindi para makalabas si Kristo. Sapagkat He is in a glorified body. Nakakatagos siya. Amen? Bigla siya sumusulpot, bigla siya nawawala. Para ipakita sa atin na si Jesus ay hindi na natiling patay. Siya ay buhay. Kaya kailangan natin alalahanin na ano man ang pinagdadaanan natin sa mundo, meron tayong pag-asa. Yung kanyang resurrection, yun yung ating pag-asa sa kanya na siya ibabalik dahil lumakit siya sa langit. Binuksan, tinanggal ang malaking bato para makita natin na even death cannot hold Him. And tayo man ay susunod sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. At yun ang ating pag-asa, mga kapatid. Baliwala ang lahat ng hirap. Di ba OFW tayo lahat, pag uuwi ka na sa Pilipinas, pabakasyon ka na, even 1 month, no, parang hindi ka na makatulog. After a week na lang, or days na lang. Lahat ng hirap mo sa trabaho, kalimutan mo na yun eh. Meron ka man naging kagalit sa trabaho mo, wala, masaya ka eh. Kasi nga, di ba, alam mo makakasama mo sila yung joy na makakasama mo yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo matatawaran yun eh. No? Even kapos ka man sa pera, pero yung joy, di ba? Ano pa yung joy na pagbabalik ng Panginoon? Ano man ang hirap na dinanas mo sa mundo, this is it. Ito na, tapos na. Hindi mo na isipin yung nabilad ka sa araw, hindi, makakasama ko na sila. Kakalimutan mo yun. Pinagalitan ka na amo mo, meron pang sorry for the word, meron pang mga bad words na naririnig. Di ba? Sa mga amo, meron. Pero kakalimutan mo yan pag pauwi ka na kasi meron kang joy sa puso mo. Ganon din po itong ginawa ng Panginoon. Merong joy. Dapat natatagpuan yung joy sa ating puso na ang Diyos ay babalik because of His promise. That's why inaalala natin ang ginawa ng ang Panginoon sa krus tuwing Biyernes. Siguro yung iba ay talagang bugbog na no sa mga mga exhortations about communion. But remember, kaya po lagi natin itong binilin po ito ng Panginoon, we need to examine our heart. Before we partake the symbol of the blood and the body of Christ, we need to examine our heart. Lord, nasaan na ako? Okay? Kung meron mang mga bagay po na hindi natin mapatawad or hindi natin may mga unforgiving spirit, delikado po yan. Patawarin natin ating mga kapatid. Not for them na para bang, hayay siya kasi pinatawad ko na siya. No. That's for our peace. Sa totoo lang, mga kapatid, inaway ka niya, walang dahilan. Ganon siya eh. Pero ikaw kasi, hindi ka ganon eh. You are made not like that. Na para bang, kung ano siya, magiging ganon ako. Paano mo ko itatrato kita? No. We are from glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. Ang wangis po na ating ginagaya ay ang wangis ng Panginoon. Hindi po tayo dapat magpa-dikta sa ibang tao. Kung gano'n man siya, maingay man siya or something like, hindi mo talaga siya makasundo, pero ikaw kasi love ang nasa puso mo, may joy ka.
mamahalin mo siya. Kasi hindi ka ganon. You are made to love the people besides you, sa loob ng bahay, sa trabaho. Hindi ka man kaibig-ibig, sabi nila, pero ikaw ay dapat magmahal. Amen, mga kapatid? So, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito, sa pag-aalaala po namin sa communion, sa mga sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, sa lahat po ng pagtitiis at paghihirap mo, Lord God, at hindi po natapos doon, Panginoon Lord, na binigyan mo kami ng pag-asa sa buhay, ikay nabuhay, at pinangako mong kami man ay mabubuhay. Isa lang ang kailangan, Panginoon, na ibigay namin ang pananampalataya namin sa inyo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salitang ito, Panginoon Lord God. Lord, itong tatanggapin naming symbol of your body and blood, Panginoon Lord God, na nabubo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Lord God, ay bless mo. Panginoon, remind us, Panginoon Lord God, na kung meron kaming mga tinatago pa sa aming mga puso, Panginoon, kung mga unforgiving spirits, Panginoon Lord God, ng mga tao nakasakit sa aming damdamin. Lord, teach us, Panginoon, na kami magpatawad. Kung paano sinabi mo na kung paano kami magpatawad, ay ganoon din mo po kami patatawarin, Panginoon. Kung ano yung sukat na ibinigay namin sa aming kapwa, ay ganoon din po ang sukat na ibibigay mo sa amin. Kaya, Panginoon, hindi po namin kaya mga bagay na lalo na kung ito'y napakasakit, Panginoon. Subalit dahil sa inyong biyaya, dahil sa naramdaman namin na kami ay pinatawad mo, Panginoon Lord God, kung kaya kami ay makakapagpatawad. Naramdaman namin ng pagmamahal mo, kung kaya kami rin ay nagmamahal, Panginoon. Salamat po, Ama. Patuloy po kaming samahan at patuloy po kaming gabayan. Sa pangalan ni Jesus, ito pa dalangin. Amen. Amen.